proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert. At pati mga proyekto, hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may SMB po ay si Secretary Manny Bonoan, kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito. Pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi po nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Andiyan po yung search bar. Punta lang po kayo kay YouTube. Hanapin nyo lang po. Type nyo si Kuya Goods. Lalabas na po yan. Napakasimple. At nako, di ba ho ay merong sumunod dito kay Miss Cabral o yung taga-Antipolo, yung wish ni Miss Cara David ay natutupad na unti-unti at marami pang humihiling na may kasunod. Kita nyo, pag wala ka talagang ginawa sa bayan mo, talagang may panalangin para sa'yo. Diba? Kung ikaw ay gumawa ng hindi maganda, lalong-lalo na sa mga mababait na tao o kay BP Sara, nababack to you na sila. May humihiling. Oo, sana daw isunod si ano, aba. Sana raw sumunod si ano, aba. Nako, Diyos mio, Marimar. Ay, nako, talaga naman. Yung asong ulong. Yung aw-aw. Maghahain daw ng ethics complaint. Diyos mio, Marimar, wala kang katigil-tigil. Halatang bayaran ka. Magkano kaya yung ano nito? Appearance. No? Malamang milyon ang ano nito. Kasi, talagang gumagawa siya ng paraan para magkapera no? Hayaan natin siya. Diyan na siya masisiraan ng ulo. Kilala niyo ba si Aw-Aw? Aw! Mataas na opisyal na sangkot sa flood control. Hindi pa rin mananagot. Hindi pa rin nananagot. Tama, di ba? Bakit kaya? Yung mga maliliit na isda lang talaga ang kaya nila. Bakit si Bonoan hindi nila kayang pauwiin? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita. At hindi alam kung saan banda sa Amerika. Siyempre, kakampi nila yan Di ba? Talagang pinatakas na yan. Ganun lang, simplihan lang natin. Ipasok natin dito, ibalik natin dito. Hinihiling nila na sumunod na raw si pasok. Sa pagpanaw ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Aco, ang kanyang mga kapwa-buwayang kongresista ay nagpaabot ng pagkikiramay. Kaya na lamang ni Bicol Saro Representative Terry Ridon bilang co-chairperson ng House Quad Committee. Binigyan din ni Ridon na hindi matatapos sa pagpanaw ni Representative Aco ang mga inisyatibang nakatuon sa pananagutan, paglaban sa mga kriminal na sindikato at katiwalian sa pamahalaan. Mga adhikaing aktibong isinulong ni Banat ka ng banat nasasama ang pangalan mo. Diba? 150 million na insertion. Ngayon ka magpaliwanag. Tapos meron siyang banat. Paano raw siya magkakaroon ng insertion hindi pa raw sa congressman noon. Huwag ka magaling-galingan. Baka pag lumabas ang mga ebidensya, magulat ka. Dahil lang ang nagsasalita ngayon hindi Yusek kundi yung may hawak ng listahan ng mga code. Ano ba yung code na yan? Mga code names. Hawak niya na yung, binigay sa kanya yung mga detalye. Bago ito, kunwari, nahulog, nagpatahulog o hinulog,
nahawakan na ni Congressman Libiste, ang alin? Yung listahan ng code names. Pero wag pa rin kayong magpapabulag sa issue na ito. Bakit, Kuya Good? Kaya unti-unti ho natatakpan ang usapin patungkol dito kay Balulong. Nakinanta ni Saldico. Habang andito ang issue sa nawawalang tinulak di umano, o tinulak o tumalo kung ano man, na hindi naman, sabi doon sa video, mukhang hindi naman ito yung babaeng Cabral. Kasi yung nakita doon sa video kahapon, iba yung nakatayo, iba yung nakaupo, iba rin ang tsinelas. Di ba nag-selfie pa yung driver? Ano kaya ang kwento na ito? Ako bilang isa sa mga chairperson ng komite. Aniya, pinagpapatuloy namin ang mga investigasyong sinimulan ni Representative Ako kaugnay ng kriminal na sindikato at katiwalian sa pamahalaan. Bilang isa sa mga chairperson ng 19th Congress Quad Committee, lubos naman ang pagdadalamhati ni Leila De Lima. Ayon kay De Lima, hindi lamang isang kasamahan ang nawala sa Kamara, kundi isang veteranong leader na nagsilbi sa bansa sa iba't ibang larangan mula sa kapulisan, batas, hanggang lehislatura nang may dangal at malinaw na paninindigan. Aniya, lubos kaming nalulungkot sa pagpano ni Antipolo City 2nd Representative Romeo Acop. Ang aming mga panalangin at pakikiramay ay para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Bilang isang police general, abogado at mambabatas, naglingkod siya sa bansa ng mahusay at may dangal. Ano daw? Talaga ba? Di ba nga dati na issue nga yan? Ano ba yun? Yung Serda? Yun ba yun? Tapos, paano ewan ko lang Kasi sabi ni Aling Ledesma, yun yung issue dati. Tapos ito pa, bumira sa mga Duterte. Pansinin nyo yung mga post nila. Ang sabi, ang taong bayan daw ay nagluluksa. Tignan nyo yung comment. Tawa ng tawa mga tao. Kita nyo na? Kaya nga masasabi mo, pag gumawa ka ng hindi maganda, bilang yun. Gumawa ka ng mabuti, matatalo yun ang hindi maganda. Yun ang tatatak sa taong bayan. Bigay naman ng pagpupugay at taos-pusong pagkikiramay si former Congressman Ace Barbers. Kasunod ng pagpanaw ni Romeo Acop, na aniyay nag-iwan ng malalim at ramdam na kontribusyon hindi lamang sa Kongreso, kundi sa buong sambayanang Pilipino. Ayon kay Barbers, isa si Acop sa mga haligi ng House WAD Committee, kung saan malinaw na naipakita nito ang talas ng pag-aanalisa at matatag na paninindigan sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Mga katangiang nagpatibay sa aniyay kredibilidad ng komite sa mata ng publiko. Aniya, ang kanyang kontribusyon sa bansa ay serbisyo sa kanyang mga nasasakupan at tiyak na mararamdaman ng marami bilang isang malaking kawalan. Siya ay lubos na aalalahanin at labis na mamimiss. Ipinapaabot kayo, nanonood sa akin. Yung sinasabi ba dito aalalahanin nyo ba? Para sa inyo, andyan lang si comment section. Sumagot kayo. Napapansin ko kahit konting post nila. Kahit doon sa stream media, pag ito yung mukha na lumalabas, wala, tumatawa. Lebiste shared copies of Cabral document with me. Ito na sinasabi natin, Representative Eris, Erise ang ini-interview dito. So, meron din palang hawak naibahagi pala ni Representative Ani Cabral kay Representative Erise ang mga ibang files. Ano kaya ito? Kayo ho, ano sa tansya nyo ang usapin dito? Of your colleagues there in Congress, because remember, tinigil na yung investigasyon dahil may ICI na. Wala na ngayong ICI ngayon. Yung ICI, nasa ICU na. Lahat ng, maski yung Blue Ribbon hindi ko alam bakit si
Senator Ping Lacson, ang dami niyang sinabi ng mga information, pero ayaw niya i-pursue. Mhm. Mhm. So, baka dead end rin ito eh. Itong inyong resolution, you don't have the numbers and your colleagues who may be implicated won't also be inclined to do this inquiry. Kaya tuloy-tuloy lang ang pakikipaglaban para sa katotohanan kasi kung mahal natin yung ating bayan, kung mahal natin yung kinabukasan ng mga anak at kabataan natin, hindi natin papayagan na ganito ang mangyari na walang conclusion, kundi paulit-ulit lang ito. Congressman, sa inyong paningin, sino po ba dapat ang isa-summon sa inquiry na ito to shed more light? And with that, I also wanted to ask about this list na sinasabi nga po ni Congressman Leviste that contains the proponents and the formula that Yusek Cabral allegedly crafted, yung BBM. Yes, ang gagawin namin, ang balak namin, kung papayagan ng liderato ng Kongreso, we'll summon all the employees of directly reporting to Yusek Cabral, including Director Alex Bote, who's the Director for Planning, yung mga encoders na nakalagay doon sa listahan, yung Congressman Leviste, ganoon din yung counterpart ni Yusek Cabral sa DBM, at yung pagdating naman doon sa mga contractors na may mga nababanggit na contractors na medyo malapit kay Yusek Cabral, yun din kailangan ding maimbestigahan. Yung mga dokumento na hawak ni Congressman Leviste, na ipakita na po ba niya sa inyo? Yes, nakita ko na yung medyo maliliit lang, medyo hindi ganun kalinaw yung aking mata, pero nakita ko yung mga listahan ng mga encoders. Lahat ng dokumentong supposedly binigay ni Yusek Cabral, napakita na niya sa inyo, pati yung mga handwritten notes? Hindi pa. Kasi actually yung hindi namin siya kasama na nagplano doon sa resolution na yun. Nung balita na magpa-file nga kami ng resolution, tinawagan niya ako late yesterday evening, hanggang 11 nag-uusap kami at sabi niya gusto niya maging part of the resolution at ipapakita niya sa akin yung records niya. So kanina nagmamadali kami, pinakita niya sa akin yung mga listahan ng mga encoders. So there's a way of verifying whether itong mga listahan ng insertions, diversions na kay Congressman Leviste ay yun din yung nasa listahan ni Yusek Cabral. Dahil doon pa naman yung mga encoders. Kaya nga dapat ang nakita ko, bakit hindi sinecure ng DPWH yung mga records ni Yusek Cabral sa kanilang computer? Naku, wala na. Wala kayong aasahan dyan. Pansin nyo nga, di ba, yung isang, hindi naman natin sinabi na sinadya yung sunog doon sa isang DPWH branch. Oo, pansinin nyo. Di ba? Ang lapit lang ng fire station pero nasunog pa rin. Alam nyo naman ang kwento. Hindi na kayo nabago sa Pilipinas. Di ba? Kahit nga yung kabahu-bahuan, ay lalabas yan. Di ba? Kung gusto. Pero dito sa issue na ito, baho ni Cop-A, binulgar ni Doc Badoy. Agay. Oo. Na back to you na nga sila. Oo. Lumabas pa ang baho. Sino nagsabi niyan? Si Doc Badoy. Death of the passing of Romeo Acop. Okay. It's in line, I guess, with Christmas. No? So if you don't mind, no. Isang rason kung bakit I had to flee the country was because of Romeo Acop. No, then another reason why my family and I experienced yung oppression of an illegal detention
for no other reason than because we expressed our God-given right to free expression by asking Martin Romualdez, is it true that you spent your allowance for travel is 850 million, and because of that we were illegally detained? And one of that was Romeo Acop. He was the one who moved to cite me and Eric for contempt, no? 'Di ba? So minsan gusto ko tanungin si Romeo Acop, is it worth it? 'Di ba? Is it worth it yung ginawa mo sa Pilipinas? Nadala mo ba lahat 'yan? Nako. Nadala mo ba lahat ng mga ninakaw mo? Agoy. At that time, si Franz Castro was a representative, congresswoman siya noon. At si Satur, former congresswoman ng Bayan Muna. 'Di ba? So, kailangan para matapos natin ito, kilalanin natin ang kalaban natin, no? Alam naman nating lahat kung ano nangyari doon, pero bakit tuloy-tuloy pa din yung very blatant and shamefaced na lies ng CPP, NPA, NDF propaganda machine? Always it will be because of recruitment and fundraising. O Dok, pag-usapan natin po itong naging desisyon ng Court of Appeals o CA na pagpapatibay po doon sa hatol laban sa 13 individual na nahatulan sa kasong child abuse kaugnay po doon sa mga batang katutubo sa Taraingod, Davao del Norte. At kabilang nga doon sa mga inakusahan ay itong dating isang kongresista pa. Doc, at alam ko best friend mo ito, si Congresswoman Castro. Ano po masasabi po niya, Doc? It's a victory for the Filipino people. At saka napakalaking dagok nito sa CPP, NPA, NDF at yung laban natin na matagal na nating pinaglalabanan, napakalaking victory nito, no? So, maraming salamat sa Court of Appeals na diningin nila tayo. Opo, ano pong mensahe po nito, Doc, doon sa mga magulang, doon sa mga kabataan? Ito ba ay nagpapatunay na talagang yung pangre-recruit ng grupong CPP, NPA, NDF ay nakatutok sa mga kabataan tulad po ito, mga bata po, Doc, para umanib po sa kanilang samahan? Jade, napakaganda nito kasi kitang-kita naman kung ano nangyari kasi maraming video, no, kung anong nangyari nung araw na yon. Pero what's more interesting for the Filipino people, and that I think that they should observe in all of this, is paano gumalaw ang CPP, NPA, NDF propaganda machine. Kasi Nako. yung nangyari... Kilala na yan. Oo, Doc Badoy. Yan yung talagang walang... excuse me, wait lang. Nahatching tayo. Excuse me. Oo, wala silang katigil-tigil, holiday man, gusto nilang ubusin na ata yung mga bata at dali na sa mountain, ano? Kaya yung mga magulang, ingat-ingat kayo ha, lalo na sa mga state U. Diyan mahilig yung mga... Oo. Alamin natin kung ano yung usapin. Bakit maliliit na isda lang ang nabibingwit? Bakit hanggang ngayon, itong DPWH secretary na si Bonoan, hindi pa nila makita hanggang ngayon. Bakit? Ano meron? Ano meron sa kanya na wala kay Cabral? Di ba? Bakit nakaalis kagad at nakatililis kagad? Alamin natin ang kwento dito. Ng bansa, si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pa itong record na nakabalik na si Grabe, Bonoan no? mula Estados Unidos, kung saan sinamahan daw niya ang kanyang asawa para sa isang medical procedure. November 11 nang umalis si Bonoan, nakasama sa immigration watch list dahil sa pagkakasampot niya sa flood control scandal. December 17 dapat ang kanyang uwi. Lumagpas na ho ng December 17. Anong mangyayari dito? Hahanapin ba siya? Tutulong ba ang Interpol? Ano mangyayari? Kakancel ba ang passport? Wala pa rin action Diba? Ano aantayin nyo dyan sa ganyang sitwasyon? Matakpan na naman ang issue. Dahil ito na naman ang meron naman silang banat. Gusto naman nilang umaw-aw. Bakit daw? Si Senator Bato talaga ang target nila at mga Duterte. Kilala nyo naman siya. Siya yung mahilig umaw-aw pag merong magkano?
Mahigit isang buwan nang missing in action si Senador Bato de la Rosa matapos umugong ang umano'y arrest warrant niya mula sa ICC. Kaya naman na-action na si dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang agenda report ni Hannah T. Maghahain daw ng ethics complaint si former Senator Sonny Trillanes laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay kapag hindi pa rin siya pumasok sa Senado hanggang sa matapos ang regular session nila bandang June o July ng 2026. Inihayag yan ni Trillanes sa Agenda Weekend ng Billionaire News Channel. Para ma-expel siya dahil hindi siya pumapasok. Yan ang mandato niya at pag hindi niya ginawa yan, ay ano siya, meron siyang dereliction of duty, ika nga. Kaya pwede siya ma-expel. Higit isang buwan ng absent ang senador at una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung may pagdududa ang isang individual sa serbisyo ng isang mambabatas, pwede siyang maghain ng ethics complaint laban sa senador. Nagbigay pa kayo Nagsimulang ng mag-absent si De La Rosa nang ihayag ng ombudsman na may ICC warrant na raw laban sa kanya. Siya ang nooy PNP chief sa panahong ikinasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya kontra droga. Hindi Talagang kinumpirma ni pinagdiinan Trillanes nyo, sa DNC kung nag-e-exist ang nasabing warrant. Hayaan na natin si Bato mag-decide kung meron ba o wala. Di ba? Kung walang warrant, sabi ng mga government agencies, wala. Therefore, you don't have any reason to be absent. Mensahe ni Trillanes Gilan mo na nga kami. Kilala ka na eh. Oo, wala ka ng mga... Wala na ba talaga? Kaya kahit sa mga ganyang issue, patola. Booking na booking ka na. Wala na mga matinong sasabihin, kaya tigil na kami sa iyo. Ay... Tatakbo ka sa 2028, ganon. Ay, mag-isip-isip ka muna, boy. Baka yung mga pinaghihirapan mo, dyan sa witness ka kuno at tumatanggap ka di umano, maubos pa yan. Magnegosyo ka na lang kaya. Oo. Diba? Kung ako dito sa kanya, halimbawa lang kung ako, kumita na ako, magninegosyo na lang ako. Hindi na ako makikisaw-saw sa politika. Malaki ang ambisyon ng mama, Mataas na opisyal na sangkot sa flood control. Hindi pa rin nananagot. Bakit kaya? Bakit? Alam mo, nakakabulisit na ang gobyernong ito. Kontraktor lang lahat. Halos kontraktor. Yung mga senador na sinasabi, puro paeklat lang nila. Pero si Balulong, andyan pa rin. Safe na safe si Balulong. Wala pang lumalabas na warrant. Kinasuhan na raw kunwari. Ano na? Pilipinas, babangon ka pa ba? Si Gutesa, siya ay nag-appear sa Senado. Sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Where is Speaker Martin Romualdez now? Inaantay natin na mga malalaking tao hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito, mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. At kapag ka nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po, nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. Doc, ang Department of Finance Chief ay nagsabing by 2026, sa susunod taon, ay mananatiling magpapatuloy po itong target po nilang upper middle income economy. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa tingin po ninyo sa estado ng ating sa kalagayan po ng ating ekonomiya ngayon? Ay ganoon din po ba ang nakikita po ninyo bilang isang ekonomista? Alam mo, Jade, in as much as hindi ako agree sa mga maraming polisiya at pinaggagawa nitong gobyerno ni Marcos Jr., syempre hinihiling ko rin naman na marating natin yung upper middle income status na yan ngayong 2026. Syempre kasi maganda naman kung marating din naman natin yan. Kaya lang, based doon sa nakikita natin na performance ng ating ekonomiya, yung lalong-lalo na yung kalidad ng pamamahala kasi nakaka-apekto yun sa takbo ng ekonomiya,
malabo po na mararating natin yan sa 2026. Kasi po, kung titingnan ninyo, yung paglago ng ating ekonomiya ay mababa. In fact, nung nagdaang quarter, nag-grow lang tayo ng 4%. At yung growth natin for the rest of 2025, hindi nito maaabot yung target na sinet ng ating gobyerno para ma-achieve yung upper middle income status for 2025. Wala na, hindi na ma-achieve yan. Habang nakaupo at nandyan yan, malabo na ho makabangon. Totoo yan. Ang pag-asa na lang natin, makaupo si BP Sara at makarecover. Yun. Pero dito sa gobyernong ito at sa mga gabinete at mga lipores, umasa kayo. Uubusin lang yan. Kita nyo nga yun, yung budget nagkakandara pa sila sa 2026 budget. Pero hindi sila nagkakandara pa bayaran yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth. Asa na yung budget ng 2025? Wala na, lustay na. Yabang-yabang nyo magbigay ng ayuda. Diyan nyo lang pala kukunin mga unggoy. Diba? Galing nyo magkunwari. Atty. Noel Guanzon, naku, bakbakan ito. Ito kasi, usapin dito, merong isang bakla na, bakla ba yun? Hindi ko alam, nakakibalita lang ako Parang bakla daw di umano. Yung mukhang naggagaling-galingan na piling attorney, binakbakan na ni attorney kasi, ma-feeling. Kala mo maraming alam. Ngayon, hindi ho nadadala ng English, kung magaling ka. Ang nagagawa ng English, ginagamit niya sa magandang bagay. Diba? Magaling ka nga sa English. Mabilis ka magsalita ng English. Pero tingin naman na sa'yo ng taong bayan, isa kang bobo. Isang kang bopol. Isa kang kabahagi ng mga congressman. At utak lusaw. Wala rin. Kaya binakbakan na ni Atty. Guanzon. Sino ito? Good morning! Malapit ng Pasko. Yan. And Happy New Year. Surrender na si Hederian. Yun! Sub-Saharan Africa. Tingnan niyo yung post niya. Sabi niya, Sas, Ma'am minamam din ako ng baklang ito. Bakla. Sabi sa'yo yung bakla Sabi ni attorney Respect ka rin pala sa aking bakla ka. Ano na? Itong sabi niya, Ma'am Bing Guanzon. Aba, doon pa sa personal ko na Facebook, tinag at Sasot. Si Sasot, kalaman niya. bago pa kami alaman. Dahil daw Pasko na, ay baka naman daw pwedeng ceasefire muna. Bakla, ang mga kagaya mong peking political analyst ay hindi dapat binibigyan ng ceasefire. Nako, yari. Dahil ikaw, hindi ka na natututo. Yari Pati si Justice Antonio Carpio, Justice Antonio Carpio, ibibake mo pa. Tanong-tanong ka pa kung ako ay legal luminary. Di hindi nga, tanga kang gago ka, gaga. Hindi nga ako judge, hindi nga ako hurado, hindi ako Supreme Court Justice. Paano ako mag-legal luminary? Gaga. Pero expert ako. Ayun. Hindi ba ako tinawag na expert ng United Nations bodies? Wala ba akong paper sa UN.org? Wala ba akong published law books? Mag-Google ka. Baka maintindihan mo yung the Auditing Code of the Philippines Notes and Cases. Baka naman yung IQ mo ay kaya na yun. Huwag kang panggap na constitutional law expert ka. Nang kaka-interview ng mga justice. And do not bait Justice Antonio Carpio again because he's smarter than you. Kayo. Alam niya na kung saan ka patutungo. Gaga ka. Iberian, Sub-Saharan. Echos.
Hederian, Sub-Saharan Africa. Tingnan niyo yung post niya. Sabi niya, Sas, Ma'am Bing, minamam din ako ng baklang ito. May May paggalang, oo. Tama nga naman. No? Ay, nako, sumuko na. Oh, binakbakan ni attorney. Attorney Guanzon, Merry Christmas din po, ha? At ito na, kung pumanaw na ako, kung Liwiste may utos ilabas, naku, naku. Ito yung mga bagay-bagay na talagang pagdating sa politika, iba talaga ang usapin. Meron pa ditong title, kung pumanaw man ako, kung Libiste, may utos. Ano kaya ito? Alamin natin to, ha? Sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Yung listahan po na nakuha mula kay Undersecretary Cabral, mailalabas na ba ito? May isa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibigay na nila ito sa Ombudsman. At least may progress. Sana isa sa publiko na rin po nila. At hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert. At Agoy. hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. Opo. At kung hindi natin itinatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Tama. Doon po sa listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung mga ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund. At meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang umirit
ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung possible may anomalya? Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko, nasa mataas na pressure din po ng mga proyekto na may anomalya. At talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng contractor o malapit sa mga contractor, yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulunging na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simulan ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin? Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamarami kong detalye ay tungkol sa 2025 budget. Agoy. Kasi yun po ang mismong hiningi ko. Pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Opo. Siya lang ba ang merong ganitong klase ng listahan and na-confirm nyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay at ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo, nabanggit niyo po na sa Kongreso at sa executive kabilang po dun sa mga sanggot and private, no? Pero karamihan po ba dito sa mga opisyal na ito ay incumbent po? Opo, kasi kung hindi ka incumbent, wala ka namang connection para makakuha ng mga DPWH insertion. Opo. Sir, doon sa nabanggit niyo po na from sa executive outside ng DPWH, lahat po ba ng executive ng mga agency po ay, lalo na yung mga secretary or undersecretary, ay humiling ng sa patungkol sa flood control kahit hindi angkop doon sa kanilang ahensya? Opo, at yun po yung surprising na walang kinalaman sa DPWH at sila ang nakasulat na nag-identify ng mga flood control projects. Bago lang si partner MJ, doon naman ako sa private individuals. Mga anong klase pong mga tao ito, congressman, itong mga pribadong individual? At flood control lang po ba or meron pang ibang infra projects yung kanilang hiniling or sila yung naging proponent? At marami-rami din po ba sila? Yung mga private individuals ay mostly mga contractor. Pero meron din mga ni-research ko na hindi naman contractor, parang mga kaibigan lang. Kaya parang yung mga insertion parang binibigyan lang sa mga kaibigan. Parang kaya nyo siguro dahil sa suporta sa election. Yun lang. Opo, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, gusto lang ma-establish yung lahat ng files na nabigay po sa inyo ni Yusek Cabral. Paano napunta, sir, sa inyong mga kamay? Mabuti pong tanong. Ako po ay nung bagong halal pa lang sa Mayo, nagtatanong na sa DPWH bakit ang budget ng Batangas na malaking probinsya ay mas maliit kaysa sa budget ng mga mas maliliit naman na mga probinsya. At ang aking first meeting sa office ni Yusek Cabral ay nasa June 11 at nagbigay siya sa akin ng mga paliwanag pero ang lumalabas ay talagang ayon sa mga favored districts talaga ang alokasyon ng budget. At nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers and then nung
na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Nag-set ako ng meeting sa kanyang opisina through Director Alex Bote, at nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince at tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral, at nakiusap po ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. At mabuti na nakuha ko kasi akala ko kahit hindi ko kunin, ibibigay naman ng DPWH sa ICI at Ombudsman. Pero nung bumisita ako sa ICI November 18, sinabi nila never nila nakita ang mga ipinakita ko sa kanila noon. Ganon din po sa Ombudsman nung bumisita sila sa aking opisina ng November 28. At ang lumalabas po ay ngayon lang nung nire-raise natin ang existence ng files na ito ay talagang nape-pressure ang DPWH na ibahagi itong mga files kahit sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Opo. So yan mga kasama. Hindi pa ito nagtatapos yung statement o yung interview ni Kong Leviste. Susunod uli natin yan. Kasi mahaba ito eh. Hindi natin matatapos ng isang content ito. Kaya sabi ko nga, kung nasan ka ngayon, lagay nyo sa comment section para alam natin kung saan na umaabot ito. At like and share hanggang sa muli. Bye-bye. Abangan nyo mamayang hapon yung upload patungkol dito. Mahaba. Kung ano yung ibubulgar ni Kong Leviste. Bye-bye.